Hello, good morning. Good morning. Take 2 ako sa aking morning devotion. Take 2. So yung aking take 1, walang sounds. Pinaayos ko kay Sean ang aking ano. Naroon siguro sa aking mic ang diferensya. Kaya hindi nagkakaroon ng sounds. So ang aking topic ngayong umaga ay patungkol sa ating mga nakalipas o mga nakaraan na pangyayari sa buhay po natin. Kasi mayroong mga katanungan na dapat natin bibigyan ng pansin. Kailangan nga ba na lagi nating alalahanin yung mga nakalipas na nangyari sa ating buhay, o kaya lubusan na lang ba nating talikuran o kalimutan na lang yon at harapin natin ang panibagong kapitulo o panibagong paksa na ating gagawin sa ating buhay. So yan ang mga katanungan na pwede nating bibigyan ng pansin o halaga. So dito ay masabi ko lang sa sarili ko, may mga kasabihan kasi na pinagbasihan ko rin na tinitingnan. Ang sabi ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Parang mayroon ding katapat na ganong kasabihan eh. Kapag lagi daw tayong lumingon sa ating pinanggalingan ay hindi tayo makarating. No? Isang kasabihan din yun. Lagi tayong lumingon ng lumingon, you cannot find a new islands. If you're going to look back from where we are, we could not find a new island, a new place. So bibigyan natin ng pansin pong mga bagay na yon. Dapat nga ba? So unang bagay na gusto kong bibigyan ng pansin diyan, yung ating ng celebrate ng anniversary. Bakit tayo mag-celebrate ng birthday o Thanksgiving anniversary sa ating karawan, o kaya pagdiwang ng anibersaryo ng ating simbahan, o pagpundar kung kailan napundar, o ano mga organisasyon, o kaya wedding anniversary, yung ating kasal. Nung nakalipas, mayroon tayong golden wedding anniversary, mayroon tayong silver wedding, o ano pa yung mga celebration niya na anniversary. So bakit kailangan pa talaga yun o hindi na lang? So yan po ang gusto kong bigyan ng pansin. Pero gusto ko lang kunin ng talata na sinasabi sa Isaiah 44 verse 22, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo. So dito ko pagbasihan ang aking sasabihin ngayon. It is somewhat kung sa maestro pa sa eskwelahan, eraser, yung pagpawi, yung pagbura, aking binubura o aking pinawi o inalis. So ganun, parang eraser ba? So the best eraser na nagawa sa buhay natin is yung ginawa ng Panginoon Kristo na pinawi niya. So balik tayo doon sa sinasabi kong pag-alaala. Dapat ba nga talaga lahanin? So para sa akin, it is both alalahanin natin at lingunin yung mga goods at saka bads na mga nangyari sa buhay natin, yung mga mabuti at yung mga hindi mabuti. Bakit alalahanin natin? So yun po ay isa sa mga, hindi ko sinasabing bawat taon lang anibersaryo. From time to time, pwede natin gagawin yon, alaala. Kasi yung ulitin ko uli yung meaning ng anniversary sa Latin. Yun po ay annus verteri. Ibig sabihin noon, annus ay taunan o anyo, year. Verteri means to look back o paglingon, no? So lilingunin natin yung mga nangyari sa buhay natin, whether it is good or it is bad. Kung ito ay bad, well, tingnan natin nagustuhan mo ba yung bad mo? Okay ba sa'yo yung mga bad na ginagawa mo? Bakit mo sinasabing bad yun? Maybe it is against the will of God, it is against the plan of God sa imong kinabuhi.
So kaya nagiging bad. So kung gusto mo yun, uh, we are away from God. Malayo ka doon sa Panginoon at hindi ka sumusunod sa kanyang kalooban. That's why it is bad. Now, kung it is good, halimbawa nagawa mo, nakita mo na maganda naman ang ginagawa mo, nagsisimba ka, naglilingkod ka naman, ganyan. So, mayroon pa rin bagay na ating dapat tingnan doon. Baka good lang yun sa atin, but hindi good sa sight of God. Hindi naman ang pagsabi natin ng good sa ginagawa natin ay hindi binabase sa ating sariling desisyon o sariling pagsabi. Kasi hindi lahat ng good para sa atin ay good sa Panginoon. So maybe why we do not have to use the Bible as our basis, as our batayan kung sabi natin good ba talaga yung ginagawa natin, especially sa ating relationship sa ating kapwa, good ba talaga yung ating ipinapakita. So kung tayo ang magsabi sa ating personal, sabi natin na good, baka sa atin na yun, baka hindi good sa mata ng Panginoon yun. So yan po ang masabi natin, narapat lang, no, na alalahanin natin. Bakit kaya kinakailangan natin? Alalahanin yung mga nagawa natin, tandaan natin ito, itong ating mga nararamdaman noon, mga nakikita noon, mga narinig noon, o mga naranasan noon. Paano kaya natin ito masabi? Paano natin ito mailalagay sa, o mapanatili sa ating kaisipan ang mga pangyayaring ito? Now, sa ating pagtanda o sa ating paglipas ng mga panahon ay mari tayong maging masaya kung marami tayong maalaalang mga ginagawa natin. In fact, ako natutuwa ako sa nangyari ngayon sa personal na buhay ko. When I have gone in Placer just a month ago at nagkaroon kami ng pagninilay-nilay sa aking mga kabats o reunion na napag-usap-usapan o masaya kaming nagkwentuhan patungkol sa aming mga nakaraan nung kami ay during our high school days. So, dito sa nakita ko, narapat talaga, kung ang ginawa mong maganda since noon sa buhay mo, sa tingin mo maganda, lalo pong pang pagandahin, lalo mo pang pag-ibayuhin yung kabutihan na ginagawa mo. Para magsigurado mo na maganda yung ginagawa mo, sa pag-iisip mo, hindi lang pag-iisip mo ang basihan mo sa magandang ginagawa mo. Maaari nating pagbasihan din ang kapwa-tao o lalo na yung salita ng Panginoon. Kasi there are three witnesses that will prove whether what you have done is good or bad, no? Hindi lang ang basihan ikaw sa sarili mo, kasi mayroon naman ng katapat diyan na kasabihan na sinasabi ng iba, every person is entitled to his own opinion. So walang taong nagsabing mali siya sa kanyang sarili. Lahat talaga nagsabing tama siya. Kaya tingnan natin kung talaga bang tama siya. We have our standard. We have our basis sa mali at sa mabuti. Sa political, sa panggobyerno natin sa Pilipinas, mayroon tayong konstitusyon na sinasabi na yun ay magiging basihan pampolitika o panggobyerno sa ating ginagawa, kung tama yung ginagawa o hindi. Dito naman sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa buhay natin, mayroon tayong pagbasihan. Ito yung ating Bible, ito yung ating konstitusyon, divine constitution na dapat nating sundin at basihan, batayan na makita natin kung tama ba yung ating ginagawa o hindi. Kasi kung tayo lang ang pagbatayan, ay lagi tayong tama. Wala naman taong sabing mali siya. But the moment you will accept that you are wrong, the moment we can discover that we are wrong, madiscover mo na mali ka, that is the time that we have to tell it, sabihin natin, ihayag natin sa Panginoon na Lord, mali pala ako, based on your standard, mali pala yung ginagawa ko. And that's the time that God's forgiveness, that God's grace will affect sa iyong buhay, may epekto yung kanyang pagpapatawad. Kasi pinapatawad nga tayo ng Diyos, pero hindi yan nag-epekto sa iyo dahil hindi mo man kinikilala na mali ka. Bakit ka patatawarin kung mali ka? Ang pinapatawad ng Panginoon, yung hindi, yung nagkamali. Ay kung hindi ka nagkamali sa isip mo, hindi ka affected sa pagpatawad ng Panginoon. So, the very fact is that kilalanin natin o ating tanggapin na tayo ay nagkasala against the will of God, against the plan of God sa ating buhay.
then that's the time that yung kapatawaran ng Diyos ay nag-apekto sa ating buhay. Yung sinasabi niya, aking pinawi sa parang na parang ulap ang mga pagsuway mo sa Isaiah 44 verse 22. So, kinakailangan ba yung paghingi ng kapatawaran? Yes. Ang paghingi ng kapatawaran sa Diyos ang pinakamagandang pambura. The best eraser na mangyari sa ating buhay, pambura, ay yung paghingi natin ng kapatawaran sa Diyos. Marami tayong verses dyan. In 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Proof. Sabi ni John, 1 John chapter 2 verse 1, I write this to you so that you may not sin, but if you sin, we have the mediator, Jesus Christ. So, yun talaga ang makita natin na tandaan, alalahanin natin every time, every moment sa ating buhay. Tandaan natin, tingnan natin yung magninilay tayo kung tama ba yung ginagawa natin. Ang masabi ko lang, katulad ngayon, Sunday morning o every morning, sa maagang umaga, dapat tayong magninilay-nilay. Ano ba talaga, Lord, ang ginagawa ko sa buhay ko, ang pagkakamali ko, tama ba yung ginagawa ko? And then we will open the Bible as our basis. So, if you think nga nagkamali ka, may ka ng kapatawaran. Yun po yung tinuturo ng Panginoon sa atin sa panalangin na in Matthew chapter 6 verse 9 to 13, Ama namin sa langit, yun ang prayer na yun, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us our daily bread, and forgive us our debts as we forgive those who sin against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. So yun ay tinuturo niya, meaning to say, lagi tayong humingi ng kapatawaran kasi mayroon tayong mga nagawa minsan na sa buhay natin na tingin natin tama tayo. Pero hindi lahat ng inisip natin na tama yan sa mata ng Panginoon. So, dahil dito, ang masabi ko lang, katulad ng nabanggit ko na anniversary, sa pagdiwang natin, birthday halimbawa, hindi lang naman birthday, magpakain ka, magsaya ka, yun lang. Hindi natin nabigyan ng kahalagaan yung salitang anniversary, annos birthday, year, taunang paglingon sa mga bagay na ating ginagawa. So, kung tama yung ginagawa mo sa tingin mo, lalo mo pang pag-ibayuhin ang tamang ginagawa mo, pasaganain o kaya ipagpatuloy ang ginagawa mo. At kung sa palagay mong mali, sa iyong pag-isip na nakita mo noon na marami kang mali na ginagawa at hanggang sa kasalukuyan ay naramdaman mo na mali yung ginagawa mo, that's the time that we are going to ask for forgiveness sa Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran. Sa sinasabi ko na, ang paghingi ng kapatawaran sa Diyos ay ang pinakamagandang eraser sa buhay natin. Yun ang pambura. Kasi kung hindi mo kinikilalang mali ka, bakit mo buburahin? Ang binubura natin, ang binubura ay yun lamang mali. Pero hindi naman tayo makapagbura noon. Kapag nagawa mo na yung kasalanan ginagawa mo, kahit na anong sisi mo, ay nagawa mo na yun nagawa mo na. So, saan ka maghingi ng kapatawaran? Sino ang magbubura? Hindi po tayo ang magbubura. Ang magbubura po ang ating Panginoon. Siya po ang magpawi ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, yan ang sinasabi ko na narapat ng nating lagi tayong magninilay-nilay sa ating mga nagagawa, mga nakalipas na ginagawa natin, kung tama o mali, o kung tama, ulitin ko, kung tama, ipagpatuloy natin ating ginagawang tama at lalo pang pag-ibayuhin, pasaganain ang ating ginagawang tama. At kung mali naman, dapat na nating itigil at gawin ang tama at ihingi natin ng kapatawaran yung mga nakalipas nating mga ginagawang kasalanan. Ayan po yun. Kasi, ulitin ko, the moment we will ask forgiveness on that sins that we have committed, past sins that we have committed, that's the time that God's forgiveness will affect sa ating buhay. Not unless we're going to accept or recognize the grace of God na ginawa niya sa ating buhay, it will not so far affect
sa ating buhay. Manatili talaga yung kasalanan natin at malayo tayo sa kaluwalhatian ng Diyos ayon sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Saan yung sin na sinasabi? For all have sinned. Ang lahat ay nagkasala. So, speaking of lahat na nagkasala, it is in a past things, past tense, na ang lahat ay nagkasala. So, yun ang kasalanan yun ang ating hinga ng kapatawaran. Then, sa sinasabi ko na, kapag hiningi ka ng kapatawaran doon sa mga nakalipas mong kasalanan, then the grace of God, ayon sa sinasabi sa Isaiah 44:22, binubura, nabubura. Now, although tapos na niyang ginawa yung pagbura, pero hindi siya nag-affect sa buhay natin ng tao na hindi kumukonsider na sa ginawa niya ay mali. Di ba? Na maaring hindi natin makakalimutan ang ating mga nakaraan na mga kasalanan, pero inalok tayo ng Diyos. Inalok tayo. Ano yung pag-alok niya? Ang sinasabi niya, lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang listahan ay binubura niya. No? Managitawag nga yung kanyang pag-alok, if we confess our sins, no? So, kung isugid lamang natin, kung isumbong lang naman natin, kung sabihin lamang natin sa Kanya, that is one way of accepting, that is one way of recognizing that we have sinned against God, against the will of God, against the plan of God sa ating buhay. Now, the moment na nakilala mo yun at tumingi ka ng kapatawaran, again, lagi kong inuulit ito, that will serve as an eraser sa ating buhay. Ang ating paghingi ng kapatawaran sa Diyos ay ang pinakamagandang pambura o eraser. Ayon sa kanya sinasabi, aking pinawi na parang ulap. Parang makapal na ulap. Katulad ngayon, medyo makapal ang ulap dito. No? Pinawi niya ang makapal na ulap na yung ating mga pagsuway. Good morning. Good morning. Happy Sunday to all of us.